Umiiyak na ikinwento ng isang college student ang naranasan niya umanong pamamahiya mula sa isang konduktor ng modern jeep matapos siyang singilin ng doble sa pamasahe niya dahil daw sa kanyang katawan. Ba, may ganun pala? Pag plus size? Ano nga ba sinasabi ng batas, attorney, tungkol sa mga ganitong sitwasyon? Pag-usapan natin ngayon kasama si attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby. Good morning din sa'yo, Ivan. Kawawa naman tong Salbahe. estudyante na to. Attorney, siguradong marami nakaka-relate sa ganitong sitwasyon, lalo na sa Marami jeep. talaga. Dahil walang division yung mga upuan eh. Pwede nga bang singilin ng doble ng isang pasahero kung malaki ang nasasakop niyang upuan sa public transport? Well, sa palagay ko ay hindi, di ba? Hindi naman talaga dapat. Wala akong alam na batas o regulasyon na pinapayagan ang ganitong klaseng pamamalakad sa ating mga jeep at mga bus. In fact, dapat ito maturingan na isang form of discrimination at maaaring ma-penalize ang jeepney operator for overcharging sa ilalim ng Joint Administrative Order 2014-01 ng LTFRB at LTO. Naka-charge nga kayo ng doble, extra na 11 pesos ba? Posibleng fine naman sa overcharging ng 5,000 sa first offense, 10,000 sa second offense at 15,000 sa third offense at baka rin makanselahan na rin ang prangkisa sa huli. Di ba? Paano naman, attorney, yung paraan ng paniningil, medyo offensive at may habol ba yung pasaherong napahiya? Well, kung medyo offensive lamang, ang hirap magtansya. Oo. Eh baka wala namang kaso na personal na maaaring file ng pasahero na to laban sa driver na medyo offensive ang pagtrato sa kanya. Pag ganito, mag-complain na lamang sa operator or pwede rin sa LTFRB dahil other than overcharging dun sa rules ng LTFRB, may liabilidad din pag ang personnel ng public utility jeep ay offensive, discourteous, or arrogant. Kung sobrang offensive pa, depende sa sitwasyon, maaaring may kaso for unjust vexation or kung sobrang nakakasira ng reputasyon at ito ay sa paggamit ng maanghang o mapanirang salita, baka pa nga oral defamation. Ngunit, kung ito ay sobrang offensive dahil ito naman ay sexual in nature, mas maraming posibleng kaso dyan dahil bawal nga si Boy Bastos sa mga pampublikong sasakyan natin. Sa ilalim ng Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act, bawal ang gender-based sexual harassment, nakasama nga yung mga unwanted comments or sexual remarks o yung masasamang tingin, di ba? Sa ilalim din ng LTFRB Memo Circular 2023-016, yung operator, driver, conductor, or employee may multa at suspension ng involved vehicle for 6 months if they commit any act of sexual harassment. Yung second offense, 10,000 fine, suspension din ng vehicle for 1 year, for 1 year, at yung third offense ay may fine at revocation na rin ng Certificate of Public Convenience. So, dawit ang operator na hindi gagawa ng tamang aksyon kung may mag-complain ng ganitong behavior ng pasero ukol dun sa driver nila. Maging leksyon sa atin lahat to. No? Nabagit mo, attorney, unwanted comment. Unwanted So, wag na lang comment. tayo magkomento siguro sa pangangatawan. Kailangan As a din general tanggalin rule, natin kasi di ba? actually everyone thinks it's okay. Siguro cultural na sa kultura din natin kung minsan. Pero yung mga unwanted comment, nako, hindi na po yan naaayon sa ating panahon ngayon. Attorney Gabby, thank you very much. Thank you very Have much. a great week ahead. Have a great week. Keep safe.